Hello guys, ako si Ruthie Peters. Noong isang linggo, sinabi ng asawa ko na mayroong Filipino stall, like a Filipino festival or something. So tuwang-tuwa ako kasi gusto ko talagang kumain. Namimiss ko yung ibang mga Filipino food. Kasi ako naman once a blue moon lang naman ako magluto ng Filipino food. At saka na-excited ako dahil sa siyempre, ngayon nga nangangayayat ako, gusto kong kumain at ganahan, baka sakaling ganahan akong kumain doon sa Filipino store sa Felfel. Yun. Every year nangyayari yata yun. Once a blue moon lang kami naman pumunta. Kasi hindi naman ako mahilig sa mga ganyan dahil nga sa hindi naman ako nakakain masyado, no ganon. Anyhow, natuwa ako dahil nakita ko yung isang tauhan ko doon, si Elizabeth, natuwa ako nakita kita. At saka yung mga kaibigan mo at mga kakilala ko rin nakita kita, natuwa ako. At saka mga pamilya na natuwa ako. And then, natuwa din ako dahil mayroon akong isang followers nga nakatira dito sa Melbourne. Dito sa, what do you call that noon, Melbourne? Mali ka talaga, Ruthie. Sa Liverpool, dito siya nakatira sa Australia. So, isa daw siyang followers ko. So, maraming sa'yo. So, anyhow, hindi naman sa inaano ko yung, hindi naman lahat na bagay ay ibang tao na nagtitinda doon sa Fairfield na disappointed ako. Sorry guys disappointed ako dahil kung bakit ako na disappointed. Meron ang asawa ko, bumibili kami ng pagkain. It's a Filipino store. Bumibili kami ng pagkain. Pinag-antay ang asawa ko ng mga 20 minutes. Kasi naka-line up. Pero, habang nakaantay yung asawa ko, ay yung ibang mga Pilipino ay inuuna nila. Palagi nila nilalaktawan ang asawa ko. Samantara, mayroon naman line up doon na ibibigay mo yung bag mo. Pero, ilang beses talaga nilaktawan. Kaya ako ay lumapit na. Sabi ko, bakit sila ay nauna? Sabi ko, nauna sila. 3 beses nyo ginawa. Sabi ko, ang asawa ko nag-aantay dito. So, nasaktan ako dahil asawa ko nakatayo. Nag-aantay lang sa kanya kasi siyempre mga Pilipinong usap nila, wala naman silang naintindihan. Pero nasa likod lang ako ng asawa ko. So, masama yung loob ko talaga. Hindi likod, loob, masama. So, anyhow, nung nag-comply na ako, binigyan kami. Ibinigay na nila yung chicken thigh, yung chicken leg yata, chicken legs, yung hita, at saka yung 3-4 na barbecue pork. Ako ay gutom na gutom kami ng asawa ko. Naglakad pa kami doon sa park para kami makakain dahil maraming tao. Pagdating doon ay hilaw. Hilaw yung chicken. Hilaw yung barbecue pork. Ang kanin napakalamig. Hindi rin kami binigyan ng kutsara. So, muntik na ako makipag-away. Sa totoo lang, muntik na ako makipag-away talaga. Muntik na kasi sinabihan ko na pinag-antay niyo ang asawa ko, nilampasan niyo ng mga order. Bakit ngayon ay binigay niyo ay hilaw na pagkain? So, binalik ko sa kanila. Kaya sa doon nga may store doon sa Fairfield, ang store nila, hindi ko lang nakita yung pangalan, pero kung nakita ko yung pangalan, masasabi ko,
Ang store nila, malapit sila doon sa yung kantahan, kasi may mga artista daw doon na darating, yung Itbulaga. Ayun, mas malapit sila doon. Isa lang sila doon nga nagbibinta ng barbecue banda doon sa right side. Isa lang sila doon. Tapos ang kasama niya ay nagbibinta ng parang yung mga ice cream. Ayun. So yun talaga yung last kapag naglakad ka, last sila sa dulo. So kung nanonood kayo, wag mong sasabihin sa akin, kasi ang sabi niya sa akin, tinutulungan kita. Sabi ko, anong ibig mong sabihin tinutulungan kita? Dapat tulungan mo ang sarili mo na ang negosyo nyo ay magandang pangalan, ay hindi bad reputation. Kasi, halimbawa ako, paano ako pupunta doon muli sa kanya, sa stall niya? Mabilis pa naman ako mamili ng maraming pagkain, pero hindi ko naman nakakain. So, lalong-lalo yung pagkain mo, hindi talaga makain ng tao, hilaw. Nagsaktan ako kasi para bang binastos nila yung asawa ko. Nilampasan ng mga pagbibinta, pagbibigay. Pagkatapos ibigay nila hilaw. So, dapat hindi na ninyo gagamitin yan kung gawain mo yan ninyo sa Pilipinas. Huwag yung gawin dito. Pantay-pantay dito. Siguro kung nasa Pilipinas pa kayo nagtitinda, kapag may makita kayong poroner na naka-line up ng pagkain, ganun din ang gagawin ninyo. Kasi mismo dito, ginawa nga nyo sa asawa ko. Kaya kung sa Pilipinas kayo, ganun din ang gagawin nyo doon sa Pilipinas sa mga poroner. Huwag tayo magbastusan ng tao. Okay? Sana pakishare nitong videos ko at makita ng ibang nga nagbibinta ng mga store. Kailangan ay makisama kayo sa client nyo. Ako, negosyante ako. Ang asawa ko, negosyante din. Pero, hindi ako nanluloko ng tao. Kailangan alagaan mo yung client mo. Kahit once a year lang lumapit sa'yo, dapat alagaan mo yung. Kaya wag mong sasabihin sa akin na ako tinutulungan mo. Hindi, mali. Client mo ako. Kaya dapat binayaran kita. Kaya dapat ang ibigay nyo sa tamang pagkain. Kasi gutom na gutom kami. Tapos binastos mo pa yung asawa ko. Kaya ibinalik ko yung pagkain sa inyo. Maraming salamat at sana wag na ninyong uulitin yan.